Magandang tanghali sa inyo mga kapatid. Salamat sa Diyos dahil nakasama natin kaninang umaga yung mga kapatid sa CCRBC at nakaka-challenge yung kanilang faith despite dun sa kanilang masela na kondisyon sa lugar na yon kasi umuulan doon, umuabot pag malakas ang lugar pero nandun sila to gather and to worship. Salamat sa Diyos sa iglesia iyon. Imagine hearing the announcement that a cure has finally been discovered for a deadly disease after affecting millions of people. Pagka ganito yung klaseng balita na narinig mo, hindi mo ito gugustuhin itago. Because the greater the danger, the greater the urgency to tell others. At ganito rin sa Ebanghelyo. The gospel is the only message that brings sinners from death to life through Jesus Christ. Ngunit kahit na ito ang pinakamabuting balita na maaaring marinig ng tao, hindi lahat ay tumatanggap dito. Marami ang nakaririnig, ngunit nanatiling tumatanggi sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya lumilitaw ang dalawang mahalagang tanong. Bakit kailangan pang ipangaral ang Ebanghelyo? At kung malinaw na itong maipangaral, bakit marami pa rin hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo? Yan mismo ang sinasagot ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Roma na ating tatalakayin ngayong hapon. Alam nyo, isa sa pinakamalaking tukso ng mga modern churches sa panahon natin ngayon ay isipin na ang paglago ng iglesia ay nakasalalay sa creativity ng tao. Maraming churches na nagbabago ng ministry philosophy para maging mas attractive sa marami, para mas maging attractive sa mundo. Unti-unting napapalitan ang tapat na pangangaral ng entertainment, ang exposition ng mga motivational talks, ang worship ng performance. Ngunit kapag binuksan natin ang Romans chapter 10, makikita natin ibang-iba ang disenyo ng Diyos. Hindi niya iniutos sa iglesia na humanap ng bagong paraan upang iligtas ang tao. Iniutos niya ang pangangaral sa Panginoong Hesukristo. At kasabay nito, ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang pagtanggi ng tao sa Ebanghelyo ay hindi kailanman maisisisi sa ating Diyos. And with that concern before us, let us now hear what the Holy Spirit says through the Apostle Paul in the book of Romans chapter 10, verse 15, 18, and then we will jump to verse 21. Binasa na natin ito kanina sa English, but basahin natin ito sa Tagalog. Tayo po ay tumayo muli sa pagbasa ng salita ng Diyos, Romans chapter 10, verse 15 to 18, and then we will jump to verse 21. Verse 15. At paano sila makangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Subalit hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo, sapagkat sinabi ni Esaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ngunit sinasabi ko, hindi ba nila narinig? Talagang narinig nila sapagkat ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa mga dulo ng daigdig. Verse 21, subalit tungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw ay inuunat ko ang aking mga kamay sa isang suwail at mapagsalungat na bayan. Purihin ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayong lahat. We know that the epistle to the Romans was written by the Apostle Paul to the Christians in Rome. Ito ay composed ng mga Hudyo at mga Gentile believers na nangangailangang ma-establish sa katotohanan ng Ebanghelyo. Sa buong liham ng Romans, unti-unting inilalahad ni Apostol Pablo ang katwiran ng Diyos na nahayag sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ipinapakita niya rito na ang kaligtasan mula pa noon hanggang ngayon ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone, at hindi kailanman sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Pero pagdating dito sa kabanatang 9-11, parang nagbago yung direksyon ng tono ni Apostol Pablo, nagbago yung direksyon ng usapan. Ngayon ay ina-address ni Apostol Pablo ang isang katanungan na nasa puso ng mga mananampalataya doon sa early church. If Israel was God's covenant people, entrusted with His promises, meron siya ng mga batas ng Diyos, sila ay tipan ng Diyos, why did so many of them reject their own Messiah? Bakit marami sa kanila ang tumanggi sa Mesiyas? Nangangahulugan ba ito na nabigo ang pangako ng Diyos? Has God's saving purpose somehow failed because of Israel's widespread unbelief? Ganun ba yung
nangyari. At sa kabanatang ito, malinaw na ipinapakita ni Pablo na ang problema ay hindi ang katapatan ng Diyos, kundi ang unbelief ng mga tao. The covenant privileges na tinanggap ng Israel ay tunay at napakadakila ng privilege na yon. Pero ang mga pribilehiyong iyon ay hindi kailanman naging garantiya ng nakapagliligtas silang pananampalataya apart from the sovereign grace of God. Pero hindi sila iniwan ng Diyos sa ganyang klaseng kalalagayan. Hindi sila iniwan ng Diyos sa kadiliman. Patuloy siyang nagsugo ng mga propeta upang ipahayag ang kaniyang salita. At sa kaganapan ng panahon, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, bilang katuparan ng lahat ng kanyang covenant promises. Mula noon, ipinagkatiwala niya sa kanyang mga apostol ang pangangaral ng Ebanghelyo upang yung mga makasalanan ay makarinig, sumampalataya, at tumawag sa pangalan ng Panginoon. Our passage stands with that glorious redemptive purpose. Dito ay pinakikita ni Apostol Pablo that God not only ordains the preaching of Christ as His appointed means of gathering His church, but He also reveals that the solemn accountability of everyone who hears the gospel, ang parehong salita na tumatawag sa mga hinirang tungo sa pananampalataya ay isa ring salitang naghahayag ng pananagutan sa mga patuloy na tumatanggi sa Panginoong Jesucristo. And with that theological foundation before us, let us now consider the central message that the Holy Spirit desires impress upon His church through this passage. Ito yung mensaheng gusto kong ibigay sa inyo ngayong hapon. Faith comes through Christ's proclaimed word, yet unbelief remains without excuse. Faith comes through Christ's proclaimed word, yet unbelief remains without excuse. Ang Diyos ay nagtalaga ng pangangaral ng Ebanghelyo bilang ordinaryong kaparaanan upang dalhin ang kanyang mga tinawag sa Panginoong Jesucristo. Ngunit kapag malinaw nang naipahayag ang Ebanghelyo, ang mensahe ng pangangaral, ang patuloy na pagtanggi rito ay hindi maipapaliwanag sa kakulangan ng salita, kundi sa pamamagitan ng makasalanang puso ng isang tao. Ang tanong natin, papaanong ang isang makasalanan ay dinadala ng Diyos sa isang nakapagliligtas na pananampalataya? Ito ay sinasagot ni Apostol Pablo, dinadala niya yung ating atensyon, hindi sa abilidad ng sino man, kundi sa appointed means ng Diyos. Let us now consider the first movement of the passage. Faith hears Christ through gospel proclamation. Faith hears Christ through gospel proclamation. Yan yung unang movement ng passage natin. Pag tiningnan natin ito maigi, ito yung God's sovereign means. Ito yung kaparaanan ng Diyos. Nagsimula si Apostol Pablo doon sa series of connected questions pag napansin niyo yung verses 14 to 15. Ang tanong na ito ay hindi para magbigay ng iba't ibang paraan ng kaligtasan. They reveal God's appointed order in bringing sinners to Himself. Pansinin niyo yung malinaw na progression ng argument ni Paul. May sending, pagkatapos may preaching, pagkatapos may hearing, pagkatapos ay believing, at ang huli ay calling upon the Lord. Walang bahagi ng claim dito na bunga ng human invention. Lahat ito ay bahagi ng sovereign design ng Diyos. At upang pagtibayin niya yung argumentong ito, sinipin ni Apostol Pablo si Isaiah, dun sa Isaiah 52, verse 7, how beautiful are the feet of those who proclaim good news of good things. Sa konteksto ni Isaiah, ang mensahero ay nagdadala ng salita ng Diyos na naghahari at upang iligtas yung kanyang bayan mula sa pagkakabihag, mula sa exile. Ngunit dito, ipinapakita ni Apostol Pablo na ang pinakamabuting balita ay hindi lang yung pagbabalik mula sa exile. The ultimate good news is Jesus Christ Himself. Ang Panginoong Jesucristo mismo, siya ang ipinangakong Mesiyas na tumupad sa lahat ng covenant promises ng Diyos. Kaya pagdating doon sa verse 17, ibinigay ni Pablo ang konklusyon ng kanyang argumento. So faith comes from hearing, and hearing the word of Christ. Hindi sinabi ni Pablo na ang pananampalataya ay mula sa persuasive personality ng isang mangangaral o sa isang husay ng mangangaral. Kundi ang sinabi niya rito, ito ay galing mismo sa tapat na mensahe ng Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinabi na ito ay bunga ng emotional atmosphere o creative ministry. Hindi sinabi niya po sa Pablo yun. Saving faith comes through hearing Christ as He is faithfully proclaimed in the Scriptures. Ang mga mangangaral ay instrumento lang ng Diyos, si Kristo,
lamang ang dapat laman ng mensahe at ang banal na Espiritu Santo ang nagbibigay buhay sa pamamagitan ng mensaheng ipinuproklama sa mga tao. Kaya ang kumpiyansa ng iglesia ay hindi dapat nakasalalay sa galing ng isang mangangaral, kundi sa kapangyarihan ng salita ni Kristo na ipinapangaral sa iglesia. Kaya, alam niyo mga kapatid, God has not left His church to discover a better way of saving sinners. Sa kanyang karunungan, itinakda niya ang tapat na pangangaral kay Kristo bilang ordinary means of grace. Kaya kahit ordinaryo sa paningin ng mundo ang pangangaral, ito ang paraan na patuloy niyang pinagpapala upang tawagin at patatagin ang kanyang iglesia. Walang ibang paraan, walang ibang mensahe, walang ibang salita, walang ibang kaparaanan. This is the ordinary means of grace na inilagay ng Diyos upang pagtibayin ang kanyang iglesia. Kaya bilang miyembro ng Tipan, kailangan nating bantayan ang ating pananaw tungkol sa ministeryo ng salita ng Diyos. Madaling isipin na yung sa ating panahon ngayon na ang paglago ng church ay nakasalalay sa mas magagandang programa, mas modernong presentation, o mas entertaining na worship experiences. Pero hindi yan ang kumpiyansa na itinuturo ni Apostol Pablo. Ang tunay na lakas ng iglesia ay hindi nasa creativity ng tao, kundi sa faithful proclamation ni Kristo. Kaya wag nating maliitin ang ordinary ministry of the word. Sa tuwing binubuksan natin ang kasulatan, wag tayong dumulog bilang mga tagamasidlang sa salita. Dumulog tayo bilang mga mananampalatayang umaasang kikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pumasok tayo sa bawat pangangaral na may handang pusong makinig, pusong handang matuto, pusong handang magsisi, at pusong handang sumunod. Sapagkat ang parehong salita na ginagamit ng Diyos upang tawagin ang mga makasalanan ay siya rin ginagamit niya upang patatagin at palaguin ang kanyang iglesia sa pananampalataya. Because the church must never lose confidence in Christ faithfully proclaimed. Whenever Christ is faithfully proclaimed, the church may minister with quiet confidence, knowing that God never works contrary to the means He has appointed. Alam niyo, nung panahon ng Protestant Reformation, marami nag-aakala na yung tunay na pagbabago sa Europe ay mangyayari sa pamamagitan ng political alliances o ecclesiastical power. Pero ang ginamit ng Diyos upang magdala ng malawakang reformasyon ay ang pagbubukas muli ng Biblia, ang tapat na pangangaral sa Panginoong Jesucristo mula sa pulpito. Yan ang itinalagang kaparaanan ng Diyos. Hindi nagsimula ang pagbabago sa espada o tabak, kundi sa salita ng Diyos na tapat na ipinapangaral sa kanila. At hindi ito iba sa atin. Ito rin ang kaparaanan ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin dito, never seek a greater means than the one God Himself has appointed. Never seek a greater means than the one God Himself has appointed. The church must never abandon God's ordained means for worldly methods. At habang tapat na ipinapangaral si Kristo, maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa pamamagitan ng kanyang salita upang tawagin ang makasalanan at patibayin, palaguin ang kanyang iglesia. But Paul's argument is not yet complete. Hindi nagtatapos doon yung argumento ni Apostol Pablo. If Christ has been faithfully proclaimed, why do many still refuse to believe? Bakit marami ang hindi nananampalataya? Bakit marami ang tumatanggi? Ang sagot ay nagdadala sa ating atensyon ngayon dun sa kaparaan ng inappoint ng Diyos to man's moral responsibility. Let us now consider the second movement of the passage. Unbelief rejects Christ despite clear revelation. Unbelief rejects Christ despite clear revelation. Ito yung man's moral responsibility. Nung na-establish niya na yung pananampalataya ay naggagaling sa pakikinig ng pinapangaral na salita, ngayon ay ina-anticipate ni Apostol Pablo yung objection. Kung ganoon, bakit marami sa Israel ang hindi sumampalataya? Bakit marami sa kanila ang nireject? Maaari bang sabihin na hindi nila narinig ang Ebanghelyo? Maaari nilang sabihin na hindi nila narinig yung pangangaral tungkol kay Kristo? Pero sinagot sila ni Apostol Pablo doon sa verse 18, But I say, surely they have never heard. Have they? Indeed, they have. Narinig nila yung pangangaral ng salita ng Diyos at agad niyang tinanggihan ng anumang reasoning, anumang argument
ng Israel. The problem was never the absence of hearing. Hindi sila maaaring magdahilan na kulang ang kapahayagan ng Diyos. At upang patunayan ito ni Apostol Pablo, para idiin niya ulit, sinipin naman niya ang isang talata sa Lumang Tipan, ang Psalm 19 verse 4. Their voice has gone out into all the earth, and their words to the ends of the world. Sa original context ng salmo na ito, ang awit ay tumutukoy sa general revelation ng Diyos. Ang tahimik, ngunit malinaw na patotoo ng sangnilikha tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, kahit yung creation ng Diyos ay nagpapatotoo, nagpapatunay na ang Diyos ay nangangaral sa kanila sa pamamagitan ng nilikha ng Diyos. Kaya walang sino mang pwedeng idahilan at magdahilan sa harapan ng Diyos. Ginamit ito ni Apostol Pablo bilang isang prinsipyo upang idiin that the God does not remain silent. Hindi naging tahimik kailanman ang Diyos. Ang mensahe tungkol kay Kristo ay napaahayag na sa pamamagitan ng mga apostol at ang Israel ay kabilang sa mga unang nakarinig ng pangangaral na ito. Pero hindi pa rin nagtatapos yung argumento ni Pablo. Doon sa talatang 21, sinipin niya yung Isaiah 65 verse 2. All day long I have stretched out my hands to disobedient, actually sa LSB ang tawag doon, obstinate people. Napakabigat ng larawang ito, mga kapatid. Hindi ang tao ang unang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang unang nag-unat ng kanyang mga kamay para abutin ang mga makasalanan. Paul pictures God as continually calling His covenant people through His revealed word. Ang larawan ay hindi ng isang Diyos na nagkulang sa panawagan, kundi ng isang mapagtiyagang Diyos na paulit-ulit na nananawagan sa isang bayang patuloy na tumatanggi sa kanyang mensahe. At alam niyo, ang problema rito ay hindi ang kakulangan ng liwanag ng mensahe. The problem is the stubbornness of the human heart. Yan ang problema, ang katigasan ng puso ng taong makasalanan. The gospel was proclaimed, Christ was revealed, the invitation was extended, yet Israel remained disobedient and obstinate. Sa madaling salita, they did not reject an unclear message. They rejected a clearly proclaimed Christ. Iyan ang solemn conclusion ni Apostol Pablo. Brethren, ang passage na ito ay nagpapaalala sa that a greater light always bring greater responsibility. Hindi sapat ang lagi tayong exposed sa katotohanan, bagamat yan ay mabuti. Hindi sapat ang pagiging bahagi ng isang sound church. Hindi sapat ang regular na pakikinig ng expository preaching. External privileges can never replace genuine faith. Ang mga taga-Israel ay bukas pagdating sa mga pribilehiyong ibinigay sa kanila ng Diyos. Pero hindi naging assurance yun ng totoong pananampalataya. Sa buong kasaysayan ng pagtubos, makikita natin ang parehong salita na nagpalambot sa puso ng mga hinirang ng Diyos ay lalo namang naghahayag ng katigasan ng puso sa mga patuloy na tumatanggi dito. Ang babalang ito ay hindi para lamang sa Israel noong unang siglo. Ito rin ay para sa bawat iglesia na pinagpapala ng tapat na pangangaral ng kasulatan ng Diyos. Maaring matagal na tayo nakaupo sa ilalim ng tapat na pangangaral, kabisado mo na ang Ebanghelyo. Ngunit ang tanong ay hindi lang narinig ko na ba ang Ebanghelyo? Ang tanong ay patuloy ka bang nagpapasakop sa Kristo na ipinapangaral sa iyo? Yan ang tanong sa atin. There is a danger of becoming familiar with Christ while remaining unchanged by Christ. Maaring humanga tayo sa katotohanan, ngunit tumatangging ipaubaya sa Panginoon ang ating mga buhay. Kaya sa bawat sermon na ating naririnig, huwag lang tayong magtanong na ano ba ang bagong natutunan ko. Tanungin mo din, saan ako tinatawag ni Kristo na magsisi? Saan ako tinatawag ni Kristo na sumunod? Saan ako tinatawag ni Kristo na mahigit na magtiwala sa Kanya? Ayan ang mga tanong na dapat nating ipangdiin tuwing tayo nakakarinig ng pangangaral. Kasabay ng babala ay may malaking encouragement para sa iglesia. Kung ikaw ay tapat na nagbabahagi ng salita niya sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong mahal sa buhay, o mga katrabaho, at tila wala kang nakikitang bunga, huwag kang mawala ng pag-asa.
Hindi lahat ng nakaririnig ay agad sasampalataya. Hindi nasusukat sa katapatan ng ministeryo o sa dami ng tumutugon ang salita ng Diyos. God has called us to faithfulness before fruitfulness. Patuloy mo lang ipahagi si Kristo ng may pag-ibig at katapatan sapagkat ang Diyos lamang ang magbibigay ng buhay sa kanyang itinakdang panahon. Ang trabaho natin ay ipangaral ang Ebanghelyo, hindi natin trabahong dalhin silang manampalataya. Yan ay eksklusibong trabaho ng Diyos. Hindi mo dapat pakialaman yung trabaho ng Diyos. Ang trabaho ng Diyos, siya ang bubuhay sa isang patay sa makasalanan. Ang trabaho ng Iglesia ay ipangaral ng may katapatan ang Panginoong Hesukristo, because faithful gospel proclamation leaves every hearer without excuse before God. Lahat ng nakarinig ng pangangaral ng Ebanghelyo, wala silang maidadahilan pag sila ay humarap sa Diyos. Hindi nila pwedeng sabihin, hindi ko narinig yan. Hindi nila pwedeng sabihin, hindi ko naintindihan yan. Hindi, kailanman ay walang pwedeng humarap sa Diyos at sabihin niyang, hindi ko yan narinig. Walang nangaral sa akin yan. Ang success ng Ebanghelyo, pangangaral ay hindi sinusukat sa mga visible conversions, bagamat meron yan. Pero hindi yan ang sukatan. Kapag si Kristo ay tapat na ipinapangaral, hindi kailanman nabibigo ang layunin ng Diyos. Ginagamit niya ang parehong mensahe upang tawagin ang kanyang mga hinirang sa pananampalataya, habang inilalantad naman ang pananagutan ng mga patuloy na tumatanggi sa Ebanghelyo. Isang pangangaral, dalawang resulta ang makikita natin. Isang sumasampalataya at isang tumitigas ang puso na tumatanggi sa ipinapangaral na Ebanghelyo. The tragedy of unbelief is not that Christ remains hidden, but He is all clearly proclaimed and is still refused. Alam nyo, kung meron tayong makikita sa Biblia na kahalintulad nito ay si Stephen. Sa Acts chapter 7, ipinangaral ni Stephen ang buong kasaysayan ng pagtubos at malinaw niyang ipinakita na ang lahat ng iyon ay humahantong kay Jesucristo. Pero ang Sinedrin, hindi sila nagkulang sa kaalaman. Hindi sila nagkulang sa impormasyon. Narinig nila ang katotohanan ng malinaw. Pero sa halip na magsisi, lalo silang nagalit at pinatay nila si Stephen. Hindi sila nahatulan dahil kulang yung mensahe. Nahatulan sila dahil tilanggihan nila ang Kristo na malinaw na ipinapangaral sa harapan nila. And with that, brethren, let me challenge you. Treasure every gospel sermon as God's call to believe and obey. Treasure every gospel sermon as God's call to believe and obey. Every faithful sermon is more than an opportunity to gain biblical knowledge. Sa tuwing ipinapangaral si Kristo sa ating kalagitnaan, ang Diyos mismo ay nananawagan sa atin na magsisi, sumampalataya at mamuhay sa masayang pagsunod sa kanyang anak. Masayang pagsunod sa kanyang anak. Huwag nating sayangin ang bawat pagkakataong marinig ang kanyang tinig sa pamamagitan ng kanyang salita. Huwag nating hayaang maging ordinaryo ang pakikinig sa pangangaral ng salita. Dumulog tayo every Lord's Day na may pagbabag puso habang tumatanggap ng pagsaway, habang tumatanggap ng pagtutuwid at pagpapalakas mula sa Panginoon. Lahat ng yan ay sangkap ng Ebanghelyo. Itinutuwid ka, pinalalakas ka, sinasaway ka, yan ay sangkap ng Ebanghelyo para sa kabanalan ng kanyang iglesia. Habang patuloy na ipinapangaral si Kristo sa ating iglesia, patuloy din nawa tayong lumago sa pananampalataya. Patuloy nating angkinin na ang ipinapangaral na mensahe ay para sa akin, para sa iyo at sa akin. Para sa kabanalan ng iglesia at sa kanyang pagsunod. Tandaan natin na ang parehong salitang ginamit ng Diyos upang tawagin tayo sa kaligtasan ay siya ring salitang kanyang itinilagang paraan upang tayo'y patatagin, palaguin, at ingatan sa pananampalataya. Pero kung meron mang nandito ngayon na nakaririnig pero hindi ka patunay na nagtitiwala kay Kristo, huwag mong ipagpaliban ang kanyang panawagan. Ang bawat pangangaral ng Ebanghelyo na naririnig mo ay hindi lamang paanyaya ng biyaya, kundi babalari ng pananagutan. Kung ikaw ay wala pa sa Panginoong Jesucristo, pagpapalang marinig ang Ebanghelyo, ngunit ito ay pananagutan mo kapag hindi ka tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Babalik si Kristo.
Hindi upang bigyan ka ng biyaya kung wala ka pa sa Kanya. Ang dala niya ay hatol sa iyo bilang makasalanan. Kaya ang panyayaan namin sa inyo, tuwing araw ng Panginoon, huwag kang masanay na sapat ka lang doon sa naririnig mo ang pangangaral. Tumugon ka doon sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kung patuloy mo tatanggihan si Kristo, mananatili ka sa ilalim ng matuwid na hatol ng Diyos at wala kang maidadahilan. Wala kang maidadahilan sa Kanya. Sa pagtatapos natin, mga kapatid, si Richard Baxter, kilala natin, karamihan sa atin kilala natin si Richard Baxter. Sinulat siyang libro na The Reformed Pastor. Kilala si Baxter, si Puritan pastor. May sinabi siya doon, and I quote, I preach as never sure to preach again. Sa dying man to dying men. Alam nyo, hindi lang ito simpleng magandang kasabihan. Bagamat maganda to. Ipinapakita nito kung gaano kabigat ang tingin ni Baxter sa ministry ng salita. Sa ministry of the word. At mga kapatid, ganyan din ang pinapaalala sa atin ng Romans 10. Sa tuwing ipinapangaral si Kristo, ang Diyos ay hindi nananatiling tahimik. Sa Kanyang biyaya, muli niyang inilalapit sa atin ang Kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ng Kanyang ipinapangaral na salita. Kaya wag nating pakinggan ang bawat sermon bilang lingguhang gawain lang. Pakinggan natin ito bilang isang gracious call from God to believe more deeply, to obey more faithfully, and treasure Christ more fully. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, salamat po dahil parte kami ng tipan. Salamat po dahil kabilang kami sa binigyan mo ng mga pribilehiyong ito, O Diyos. We are so very grateful and thankful na kami nakakapakinig ng pangangaral. Salamat dahil sa kabila ng pagtanggi, oras-oras at minuto namin pagsaway dito, patuloy mo pa rin kaming inaanyayahan na lumapit, sumunod, makinig sa inyong anak sa pamamagitan ng ipinapangaral na katotohanan ng iyong salita. O Diyos, tulungan mo kami sa mga bahagi ng buhay namin na hindi kaya magpailalim sa iyong salita. Hayaan mo, O Diyos, na iluhod namin ang aming mga sarili sa biyaya ng inyong presensya upang patuloy naming tanggapin ang katotohanan ng iyong salita. Patuloy kami magpailalim at magpasakop sa paghahari mo, O Diyos. Tulungan mo kami bilang isang iglesia na makilala bilang iglesyang hinuhubog ng iyong katotohanan, hinuhubog ng inyong salita, O Diyos. Tulungan mo kami sa mga kahinaan namin na hindi namin kayang sumunod. Dalangin namin, O Diyos, na i-mortify namin yung aming mga dahilan at hayaan mo yung biyaya na dapat namin cultivate ay makita namin ng malinaw upang doon namin hubugin ang aming pagsunod ng may kagalakan sa iyong bugtong na anak. Salamat, O Diyos, sa ministeryo ng salita at ministeryo ng pangangaral. Dalangin ko ang aming iglesia ay patuloy na bigyan ng parangal, O Diyos, ang pangangaral ng iyong salita. Patuloy naming itaas ang pagtingin sa maingat, tapat at pagbabahagi ng salita ng Ebanghelyo sa aming iglesia. Maluwalhati ka sa aming pagtitipon sa pangalan ni Jesus. Amen.